nga ba ang dapat gawin kapag lumindol? Kapag lumindol, gawin ang duck, cover, and hold. Yumuko at magtago sa isang matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaaring mahulog. Matapos ang pagyanig, agad na umalis sa gusali. Kapag nasa labas, pumunta sa open space area. Lumayo din sa mga gusali, puno at poste. Maging alerto, sumunod sa mga abiso. Mahalagang paalala mula sa Office of Civil Defense at sa himpilang paborito ng bayan, Radyo Agila. Kung naghahanap ka ng friendly neighbor, dito ka na sa Radyo Agila. Hindi chismis o fake news ang hatid, kundi 100% na totoo ang pinag-uusapan. Mula sa mga eksperto at piling panauhin. Mag-relax at malibang sa kwentuhan. Matuto at magkaroon ng dagdag kaalaman. Lunes hanggang Biyernes, Programang Kapitbahay. Dito sa Radyo Agila. Kalusugan ay ingatan, sakit ay iwasan. Isang paalala mula sa programang Health Watch. Linggo, alas 9 hanggang alas 10 na umaga, dito lang sa Radyo Agila. Hello, Princess! Hello, sweet! Hello po sa lahat ng ating listeners. Teka, mukhang kanina pa kayo nakaupo lang dyan at tutok sa inyong cellphone. Mabuti pa ay magpaalala kami sa inyo. Naku, bawal po ang tamad kung gusto nating maging malusog ang katawan. Huwag laging nakatutok sa gadget o sa cellphone. Ang gawin ay maglakad-lakad, ikilos ang katawan, galaw-galaw, mag-exercise sa halip na nakaupo lang. Alam po ba ninyo ang pwedeng mangyari kapag lagi lang nakaupo? Nariyang manghihina ang inyong binti, dagdag timbang at pwedeng manakit ang balakang. Pwede ring magkaroon ng iba't ibang sakit gaya ng diabetes, heart disease, panganib sa cancer at kung ano-ano pa. Idagdag na rin ang pagkakaroon ng varicose veins. Kaya huwag kalimutan na gumalaw-galaw, mag-exercise. At yan ang dapat tandaan. Lubhang nakababahala ang naging pagtaas ng kaso ng dengue, kaya nga mahalagang maiwasan ang lamok na nagdudulot nito. Una, huwag hayaan na ang mga gulong o anumang lalagyan ay pamugaran o pangitlugan ng lamok. Iwasan ding mag-imbak ng tubig ng matagal na walang takip. Mas mabuting gumamit ng mosquito repellent. Gumamit ng aerosol spray para maiwasan ang lamok sa loob ng bahay. Panatilihing malinis ang inyong pamamahay. At magpakonsulta sa doktor kung may naramdamang sintomas ng dengue tulad ng biglaang pagtaas ng lagnat, sakit ng ulo at mata, sakit ng kasukasuan at kalamnan, pagkakaroon ng pantal, pagkahilo, pagsusuka, walang ganang kumain. Panawagan ng Department of Health, magtulong-tulong tayo para mabawasan at maiwasan na madagdagan pa ang kaso ng dengue. Isang mahalagang paalala mula sa Radyo Agila. Kalusugan ay ingatan, sakit ay iwasan. Isang paalala mula sa programang Health Watch. Linggo, alas 9 hanggang alas 10 na umaga, dito lang sa Radyo Agila. Ang pakikipagkapwa-tao ay ang pagkakaroon ng mabuting pakikipag-ugnayan. Mahalaga ang pakikipagkapwa-tao dahil ito ay pagkilala na ikaw at ang mga tao sa paligid mo ay nangangailangan sa isa't isa. Sabi nga, ako ay ako dahil sa ikaw ay ikaw. Kapwa tayo tao. Ang pakikipagkapwa-tao ay isang mahalagang konsepto sa kulturang Pinoy. Kahit sa makabagong panahon, mahalaga ang pagpapahalaga, pag-aalaga, at paggalang sa ibang tao. Isang paalalang hatid ng Radyo Agila. Programang weekdays sa Radyo Agila. Alas 5 ng umaga, 100% kasama sina Jenso Bartiaga at Nelson Lubao.
Alas 7, Radyo Agila Balita kasama sina Ronald Neri at JB Rogan, Martes hanggang Biyernes. Jem Pacson at Edward Paitan tuwing Lunes. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, ASPN. Ano sa palagay nyo? Nina Alice Soto at Pat P. Daza. Susundan ng Kapitbahay ng alas 10. Kabanding sina Abay Julie, Weng, Del, Liz, Charo G, Mona D, Neds at Heisy B. Alas 12 ng tanghali, Bata ng Agila sa tanghali kasama sina Wedge Gudjamat at Gianna Llanes. Susundan ng Gitara ng alas 12:30. Alas 2 ang serbisyo ng Agila ni Kuya Glenn Gatus at Responde sa Radyo ni Alex Santos ng alas 4 ng hapon. Pagsapit ng alas 5 sa Ganang Mamamayan, Bata ng Agila ng alas 6 ng gabi at Basta Natural ni Doc Erwin Torres ng alas 7:30 ng gabi. Salit-salitang programa ng alas 8:30 ng gabi. Lunes at Martes, Gitara. Miyerkules, ang Legally Yours ni Attorney Tranquil Salvador. Huwebes, Wedge a Minute. At Kalinangang Pilipino pag Biyernes. Susundan ng religious programs ng alas 9:30 ng gabi. At pagsapit ng alas 10, Eagle Night Watch ni Nadildo Pable at Edward Castañeda. Programang weekdays sa himpilang paborito ng bayan, Radyo Agila. Bakit dapat na pangalagaan ang ating mga mata? Alam po ba ninyo na nasa 2.2 bilyong katao sa mundo ang nakararanas ng near or distance vision impairment? At nasa 1 bilyon sana ang napigilan kung naagad o binigyang pansin. Ayon sa World Health Organization, ang pangunahing dahilan ng pagkabulag at panlalabo ng mata ay katarata at grado sa mata o refractive errors. At dahil sa vision impairment, isa itong problemang pang-ekonomiya kung saan ang annual global cost of productivity ay nasa $411 billion. Hindi dapat na ipagwalang bahala ang panlalabo ng mata o anumang discomfort sa inyong mga mata. Kumonsulta sa eye specialist o sa isang ophthalmologist. Isang paalala mula sa himpilang paborito ng bayan, Radyo Agila. Ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon, magandang gabi saan man panig kayo ng mundo naroroon. Sa pamamagitan ng ating Radyo Agila Balita alas 7. Napapakinggan sa Mega Manila, Radyo Agila DC, EC 1062 kHz sa ating Radyo Agila Provincial Stations. Sa ating YouTube at Facebook ng Radyo Agila, paki-like and share po. Kami po ang inyong tagapagbalita, Ronald Neri. At JB Rogan. Sa ulo ng mga balita, pagsisimula ng rainy season, inaasahan sa unang linggo ng Hunyo. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte itutuloy ng Senado. Samantala, ICC pumayag na palawigin ang deadline para sa pagsusumite ng mga dokumentong may kaugnayan sa mga testigo sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kakulangan ng mga guro o teacher sa bansa, nasa 30,000 pa ayon sa Department of Education. 5.58 milyong Pilipinong high school graduates kapos sa comprehension skills ayon sa Philippine Statistics Authority. Libreng Skyway Toll iminungkahi sa panahon ng EDSA rehabilitation.
Load limits ng San Juanico Bridge posibleng itaas pa sa mga susunod na buwan. Siyam na police commander sa National Capital Region posibleng ma-relieve dahil sa kapabayaan. Balitang pulis, tricycle driver patay ng salpukin ng bus sa Negros Oriental. Balitang abroad, Israel pinatawan ng sanctions ng UK dahil sa patuloy na pag-atake sa Gaza. At tampok sa ating balitang kukay, ang isang kind-hearted community sa Kansas City na gumawa ng pinakamalaking diaper cake para sa charity. Yan po ang ating headlines. Kayo'y nakikinig sa Radyo Agila. Alas 7:14 ang ating oras. Ulat panahon muna tayo, dalawang weather systems ang magdadala ng pag-ulan sa ilang lugar ngayong araw. Ang Intertropical Convergence Zone ay magdudulot ng maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan at pagkulog-kidlat sa Mindanao. Asahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila at sa mga nalalabing bahagi ng bansa. Inaasahan ang pagsisimula ng rainy season sa unang bahagi ng Hunyo ayon sa State Weather Bureau. Paliwanag ng weather specialist na si Benison Estareja, ang pagdedeklara ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan ay hindi pa posible dahil patuloy pa ring iiral ang easterlies o ang mainit na hanging nagbumula sa Pacific Ocean sa mga susunod na araw. Inaasahan din niya na ang easterlies ay iiral sa mga huling araw ng Mayo o mula Mayo 29 hanggang 31. Ibig sabihin lang na magsisimula ang rainy season sa mga unang araw ng Hunyo. Samantala, inaasahan ng danger level heat index sa 28 lugar ngayong araw. Posibleng maranasan ang heat index na 46 degrees Celsius. Yan po ay sa Dagupan City, Pangasinan, Apari, Cagayan at 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte. Maaari namang maramdaman ang init na aabot sa 44 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union, Batac, Ilocos Norte, Tuguegarao City, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Tau, Camiling, Tarlac. Asahan din ang heat index na 43 degrees Celsius sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, Itiaga, Isabela, Baler, Aurora, Iba, Zambales, Daet, Camarines Norte, Masbate City, Masbate, Pili, Camarines Sur, Dumangas, Iloilo. Ang 42 degrees Celsius naman na posibleng maranasan ng heat index sa Sinait, Ilocos Sur, Kasiguran, Aurora, Muñoz, Nueva Ecija, QB Point, Subic Bay, Olongapo City, Sangli Point, Cavite City, Infanta, Quezon, Legazpi City, Albay, Rojas City, Capiz, Iloilo City, Iloilo, Catarman, Northern Samar, Borongan, Eastern Samar, at Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. Samantala, tuloy pa rin ang pagdinig ng Senado sa issue ng impeachment complaint na nakasampa laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay kahit pumayag pa ang pamilya Duterte sa isinusulong na reconciliation process ni Pangulong BBM. Sinabi ni Senator J.V. Ejercito, Senate Deputy Majority Leader, na bagamat magdudulot ng higit na pagkakawatak-watak ang pagdaraos ng impeachment trial, pero ito ay constitutional process at isang katungkulan na dapat gampanan ng Senado. Batay sa tentative schedule ng Senado, magko-convene na ang kapulungan bilang impeachment court sa June 3 at manunumpa na ang mga senador bilang mga hukom nito at areglado na ang isusuot nilang toga. Mag-i-issue na rin ang Senado bilang impeachment court ng summons para pasagutin ang Vice President sa Articles of Impeachment na isinampa ng Kamara. May sasagawa ang mismong paglilitis mula sa Hulyo sa loob ng ika-20 Kongreso. Sa hanay pa rin ng ating mga balita, pumayag ang International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 na palawigin pa ang deadline sa pagsusumiti ng mga dokumentong may kaugnayan sa mga testigo sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 5 pahinang desisyon na may petsang Mayo 20 na nilagdaan ni Presiding Judge sa Julia Antonelia Motok, ipinag-utos ng kapulungan sa prosekusyon na kumpletuhin ang disclosure ng arrest warrant materials na may kaugnayan sa mga testigo nang hindi lalagpas sa July 1 alinsunod sa request ng prosekusyon. Ang magpadala ang prosecution
ng bagong dokumento na may kaugnayan sa arrest warrant. Pero humiling din ito ng panibagong deadline para i-disclose ang natitirang materials. Ayon sa pre-trial chamber, hindi naman ito tinutulan ng defense team ni dating Pangulo. Walang masama kung sasama man o uupo si Pangulong Bongbong Marcos sa Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 National Budget. Itong tingin ni Senator-elect Panfilo Lacson. Kung gagawin man ito ni PBBM, ito anyay para matiyak kung ang nakapaloob dito ay naaayon sa priority projects ng gobyerno. Subalit sinabi din ni Lacson na dapat umupo si PBBM sa meeting bilang observer at hindi aktibong makikilahok sa deliberasyon ng budget sa BICAM. Kapag nakilahok sa BICAM si PBBM, maaaring isipin na ito ay parang panghihimasok. Sa iba pang mga balita, nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa lahat ng kumandidato sa katatapos ng midterm elections na magsumiti na ng kanilang Statements of Contributions and Expenditure o SOSE at tiyaking tama at totoong impormasyon ang kanilang isusumite. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaasahan nilang magsusumite ng SOSE ang lahat ng nanalo at natalong kandidato, mga partidong politikal at mga party list organizations bago ang Hunyo 11, 30 araw matapos ang eleksyon. Anya, sa sandaling masumpungan na ang ipinasang SOSE ay may hindi pagkakatugma o hindi totoong impormasyong naroon, maaring maharap sa kasong falsification at perjury ang mga ito na kapwa-labag sa batas. Sabi ni Garcia, mas madali nang matukoy ang mga maling impormasyon sa mga SOSE dahil ilalathala ng COMELEC ang mga ito sa kanilang website, katulad ng kanilang ginawa sa Certificate of Candidacies o yung tinatawag na COCs. Samantalang mga hindi naman magsusumiti ng kanilang SOSE ay maring magresulta sa pagmumulta para sa mga kandidatong sangkot at kanilang mga partido. Ang mga paulit-ulit namang lumalabag ay maaari ring patawan ng habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng pampublikong posisyon dahil yun ay ayon pa rin sa batas. Radyo Agila Live Report! 1.3 milyong Pinoy nag-overvote sa mga senador sa eleksyon 2025 ayon sa COMELEC. Si Mona Dagsaan sa detalye. Mona Kamin. Mayroong 1.3 million na mga Pilipino na bumoto para sa mga senador. Considerang invalid matapos nilang mag-shade ng higit sa 12 candidates sa midterm elections noong May 12. Sinabi ni Commission on Elections, Chairman George Garcia, nakatumbas ito ng 2% ng 57.3 million Pilipino na bumoto. Ani ni Garcia, ito ay 17 million votes na nakita sa kanilang consolidation system. Sa kanilang statistic, kung may 17 million overvotes, may 12 senatorial candidates na hindi nakakuha ng botong intended para sa kanila. Kaya ang 17 million, aniya kung di-divide sa 12, ito ay 1.3 million na mga Pinoy na nag-overvote sa masyado anilang malaki. Mona Dagsaan para sa Radyo Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Mona Dagsaan. Kasabay ng paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa darating na Oktubre, nilinaw ng poll body na hindi kasama ang mga botante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na maaaring makapag-register muli. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kahit kasi may botohan sila sa Oktubre, ang kailangan ng mga registered voters doon na boboto ay ang mga dating nakapagparehistro gaya ng mga bumoto sa midterm elections. Ang paglilinaw ay ginawa ng COMELEC dahil magkakaroon ng 10-day general voters registration sa Hulyo. Hanggang Agosto po yan, ngunit para ito sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE. Sa kasalukuyan, pinaghahanda na rin ng poll body ang botohan sa Bangsamoro at kasama rito ang pag-imprenta ng mga balota dahil kailangan na itong lagyan ng larawan ng mga kandidato at logo ng mga partido at dapat may none of the above rin sa mga pagpipilian. Magsisimula na rin mag-training
o magkaroon ng refresher courses sa mga guro na magsisilbi sa halalan sa bar. Binuksan na ng Judicial and Bar Council o JBC ang aplikasyon at rekomendasyon para sa susunod na ombudsman dahil magre-retiro na sa July 27 si Ombudsman Samuel Martires. Tatanggap ang JBC ng aplikasyon at rekomendasyon hanggang July 4 at ang mga requirement ay dapat isumite sa JBC Online Registration at Application System. Batay sa saligang batas, ang ombudsman ay dapat na 10 o higit pa na naging judge o kaya naman ay nagpa-practice ng law sa Pilipinas. Magsisilbi ang ombudsman sa loob ng 7 na walang reappointment. Nasa 30,000 pa rin ang kakulangan ng mga guro sa bansa kahit inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang 16,000 bagong teaching positions. Sinabi ni DepEd Undersecretary for Human Resources and Organizational Development Willie Cabral, ang nabanggit na bilang ng mga bagong posisyon ay bahagi ng 20,000 teaching post na pinlano ngayong taon. Batay sa kanilang inventory, kulang pa ng 56,000 ang kanilang mga guro at noong 2024 ay nabigyan na ang kagawaran ng 22,000 at 20,000 naman ngayong taon. Ayon kay Cabral, kung pagbabatay ng teacher-student ratio, nasa 30,000 mga guro pa ang kulang. Samantala tuloy-tuloy ang ginagawang assessment ng DepEd sa mga kakulangan ng guro at kanilang hihilingin ang tulong ng DBM. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na aabot sa 5.58 million na Pilipino na nagtapos ng sekundarya ang functionally illiterate o marunong magbasa, magsulat at mag-compute, subalit sa comprehension skills ay hindi nauunawa ng kanilang binabasa. Ang paglilinaw ay ginawa ng ahensya kasunod ng naunang reports na nagsasabing nasa 18.9 na Pilipino ang functionally illiterate na nagbunsod naman sa mga mambabatas na bumalangkas ng mga estratehiya o hakbang para matugunan ito. Ayon sa PSA, ang naturang datos na iniulat kasunod ng pagdinig sa Senado noong Abril 30 ay hindi tumutukoy sa functionally illiterate high school graduates kundi sa basically literate o kayang magbasa, magsulat at mag-compute. Ito'y batay sa Functional Literacy, Education and Mass Media Study ng PSA noong 2024. Sa pagdinig sa Senado, matatandaan na sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Basic Education Committee, na ang problema sa basic literacy ang isa sa mga dahilan sa likod ng mataas na kahirapan sa ilang mga probinsya. Kayo'y nakikinig sa Radyo Agila. Sa iba pang mga balita, ipagpapatuloy sa Lunes, Mayo 26 ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang pahayag ay ginawa ni MMDA Chairperson Romando Artes isang araw makaran ng partial lifting ng Supreme Court sa temporary restraining order laban sa NCAP. Ayon kay Artes, magkakabit ang MMDA ng dagdag na 1,000 CCTV cameras. Pinaaalalahanan din niya ang mga motorista na maaari nilang questionin ang isang violation sa ilalim ng NCAP sa pamamagitan ng Facebook page at website ng ahensya. Sinabi ni SC spokesperson Attorney Camille Teng na ipinatupad ang partial lifting ng TRO laban sa NCAP na magpapahintulot na sa MMDA lamang ang magpapatupad sa naturang patakaran. Noong Agosto noong 2022, nagpalabas ang Supreme Court ng TRO laban sa NCAP na ipinatutupad ng ilang local government units sa Metro Manila. Tatagal pa hanggang bukas, Biyernes, Mayo 23 ang inanunsyong water service interruption ng Manila Water na nagsimula noong Martes, May 20. Ito'y dahil sa kanilang ongoing network maintenance activities kaya pinapayuhan ng mga residente na maapektuhan na mag-ipon ng sapat na tubig na tatagal hanggang sa bumalik ang serbisyo ng tubig. Ang mga lugar na apektado ng water interruption ngayong araw hanggang bukas ay ang mga sumusunod. May 22, Matandang Ballarat, 10 a.m. to 12 p.m. Pasong Tamod, 1 p.m. to 3 p.m.
At May 22, 10 p.m. to May 23, 4 a.m. ay ang mga sumusunod. Barangay UP Campus, Barangay Bagong Lipunan ng Krame, Pasong Tamo, San Pedro 8, Gem 2, Villa Corina at Gloria 4. Ngayon yan, bukas naman. Opo. Bukas naman May 23, 12 a.m. to 4 a.m. sa Tandang Sora at sa Bahay Toro. Sa gitna ng isinasagawang rehabilitasyon sa San Juanico Bridge, posibleng itaas pa sa mga susunod na buwan ang load limits na natapos po itong sa mahigit tulay na ito 2 po yung tulay. Kuwan ng tulay Sa na briefing sa gagawin Malacanang, sinabi ni DPWH, na perspective na yung tulay na gagawin doon nearby. And actually, pag natapos ito, dapat isasara po yung original, yung existing San Juanico Bridge para magkaroon na ng major rehabilitation works. And then, yung cargo po is actually we are coordinating with the Philippine Ports Authority. Kasi kung minsan yung mga cargo nang gagaling sa Luzon, from Matnog, kung po pwede po idiretso na dun sa may banda ng Carigara, sa may Leyte na po without passing through the bridge for the time being. In the meantime, we are doing our best na kung matapos po na pag natapos po itong tulay na ito po yung kuwan ng tulay na gagawin na perspective na yung tulay na gagawin doon nearby. And actually, pag natapos ito, dapat isasara po yung original, yung existing San Juanico Bridge para magkaroon na ng major rehabilitation works. And then, yung cargo po is actually we are coordinating with the Philippine Ports Authority. Kasi kung minsan yung mga cargo nang gagaling sa Luzon, from Matnog, kung po pwede po idiretso na dun sa may banda ng Carigara, sa may Leyte na po without passing through the bridge for the time being. In the meantime, we are doing our best na kung matapos po namin kumpunihin yung mga deteriorated sections doon sa approaches, we might be able to increase the load limit in some time within the year. Yung cargo po is actually we are coordinating with the Philippine Ports Authority. Kasi kung minsan yung mga cargo nang gagaling sa Luzon, pag natapos po itong tulay na ito po yung kuwan ng tulay na gagawin na perspective na yung tulay na gagawin doon nearby. And actually, pag natapos ito, dapat isasara po yung original, yung existing San Juanico Bridge para magkaroon na ng major rehabilitation works. And then, yung cargo po is actually we are coordinating with the Philippine Ports Authority. Kasi kung minsan yung mga cargo nang gagaling sa Luzon, magbabalik pa ang Agila Balita. Shout out muna sa ating mga kaagila sa FB. Of course, si Ate Daisy Atanasio. Good morning, Ate Daisy. Si Angelo Rida. O yun. Si Angelo Throwback Thursday morning. Kaagila, Kuya Ronald Neri at Kuya JB Rogan. Araw ng samba ng Iglesia ni Cristo. Alam na alam ni Angelo. Kahapon meron na rin. May extra, matatag, matapang, matapat from Malolos, Bulacan. Si Tita Eleanor Mabini. Tita Ella, good morning. Sabi niya, good morning everyone watching from General Trias, Cavite. Si Tita Eleanor Mabini. Si Asil Atama Serof, Ate Lisa. Yun, ating producer pa. Isa sa producer natin. Kuya Randy Barnuevo, good morning. Abangan lagi natin yung Yahoo Sabado. Tuwing Sabado po yan. Anong oras yun, Kuya JB? Alas 7 ng umaga. Ayun, 7 hanggang alas 8. Kuya Aldrin Puno, yun, may report mamaya. From Nabota, si Ate Mona Dagsan, bukas yung kanyang serbisyong pangkabuhayan, alas 3 hanggang alas 4 yan. At si Ate Rebecca Olivar, good morning po ka Ronald, ka JV. Si Riley Hogo, happy watching from mga kaagila. Gandang umaga po sa inyong lahat. Ate Daisy, si Ate Gerla Hermanilo. Ate Gerla, kumusta? Good morning. Si Ate Eva Jeronimo, si
Kuya Moises at Ate Malupangan, good morning. Kuya Jeff Lising at Ate Maricel Lising, ingat sa biyahe. Tol George Rodrigo, good morning. Tatay Apin at Nanay Norma, Ate Jennifer at Janine, good morning. At sa ating namang YouTube page, binabati natin si Rosendo Entena from Santa Rosa City, Laguna. At si Ma'am Priscilla Batan na laging nakikinig from Rizal. Good morning po sa inyo. At dyan naman sa abroad, kay Nanay Marlene Noyola sa Bronx, New York. At kay Mami Jean Pascual, dyan naman sa Miami, Florida. At syempre, binabati rin natin si Irish Sofia Roque. Oy, si Irish. Oo, ating, ating on the job training natin no. OJT po. Naging naging katandem pa nga natin dito. Dalawang beses yata o tatlong magtutuloy-tuloy daw dito si Ayun. Sofia. Oo, si Irish. Ayos po. At, si Ate Mids Laksamana. Ayun. Kuya Mel Salinas. Ng BFF. Ayun. Taga Laguna, no? Laguna. Ayun. Si Tatay Pilo at Nanay Maming. Good morning din po sa inyo dyan, Nanay at Tatay. Magmabalik pa pong Agila Balita, ilan munang mga paalaala. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Oras po natin alas 7:35 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Etherton Flexboard Fiber Cement Board. Pinakamatibay na pangkisamit pangdingding. Etherton Flexboard Fiber Cement Board. Telepono bilang 8532-7021 hanggang 27. Mga kababayan, kayo ba ay may nararamdamang sakit sa inyong katawan? Huwag itong pabayaang lumala. Magparehistro na sa PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama o konsulta sa pinakamalapit na local health insurance office o sa pamamagitan ng PhilHealth Member Portal na matatagpuan sa www.philhealth.gov.ph. Sagot dito ang check-up, health screening, laboratory at mga gamot batay sa kondisyon ng pasyente. Para sa iba pang detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Para maiwasang lumala ang sakit, magpakonsulta ka na. This news is brought to you by Arkilikha. Timeless signs, lasting impressions. DCEC 1062 Radyo Agila. DCEC Radyo Agila. Lalong pinasigla, lalong pinalakas. Pumapagas. Kayo'y nakikinig sa Radyo Agila. Alas 7:37 ng umaga, kami pa rin yung nakakasama, Ronald Neri. JB Bonge. Radyo Agila Balita. Sabi ni Ate Gerla Hermanilo, paki-shoutout din kanyang mga pretty daughters, si Kate at Kirstine Hermanilo. Tanggap ulit tayo ng mga reports. Radyo Agila Live Report! Libreng Skyway Toll minungkahi sa panahon ng EDSA Rehabilitation. Nagbabalik sa report si Mona Dagsan. Mona. Irerekomenda ng Toll Regulatory Board o TRB sa San Miguel Corporation na alisin ang toll sa ilang bahagi ng Skyway sa panahon ng EDSA Rehabilitation. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, magsisimula ang pagsasaayos sa EDSA sa June kasabay ng paghahanda ng pamalaan ng mga hakbang para mabawasan ang traffic congestion. Binigyan diin ng DOTR ang pangangailangan sa pansamantalang pag-aalis ng toll fee sa Skyway para dito dumaan ang mga motorista mula EDSA. Samantala, saklaw naman ng panukalang Free Skyway Toll ang ilang bahagi ng proyekto na posible maging alternatibo sa EDSA. Maaari namang gamitin ng mga motorista ang Skyway mula Buendia sa Makati hanggang Quezon Avenue sa Quezon City at vice versa nang hindi na kailangang dumaan sa EDSA. Magsisimula ang unang bahagi ng repair works sa Rojas Boulevard at magtatapos sa Guadalupe, Makati. Mona Dagsan para sa Radyo Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Mona Dagsan. Malalakasin pa ng Department of Budget and Management o DBM ang pag-monitor nito sa mga proyektong ginugugulan ng gobyerno. Inilunsad ang DBM ang tinawag na Digital Information for Monitoring and Evaluation o Project DIME.
na naglalayong makapagbigay ng real-time data sa status ng malalaking infrastructure sa programs ng pamahalaan. Dito'y makikita ang completion rates, budget sources at ang implementing agencies at kung sino ang contractors. Sa pamamagitan nito ay mapag-iibayo ang transparency at accountability sa mga ginagastusan ng gobyerno, lalo na sa infrastructure projects. Lumagda ang DBM ng Memorandum of Understanding sa University of the Philippines Nationwide Operational Assessment of Hazards at sa Department of Public Works and Highways o DPWH para lalo pang mapalakas ang system capability at maisaalang-alang ang ukol sa disaster resilience na sa infrastructure planning. Sa pamamagitan nito ay mababawasan o maiiwasan ang mga pagkaantala sa mga proyekto ng pamahalaan. Radyo Agila Live Report! PhilFida nakikipag-usap sa Bangko Sentral ng Pilipinas para ibalik ang abaka sa polymer banknotes. May pagulat si Cesar Natividad. Cesar. Sinabi ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFida na nakikipag-ugnayan na sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP upang maibalik ang abaka sa polymer banknotes ng bansa. Ayon sa BSP, ang kasalukuyang Philippine Polymer Banknotes ay pwedeng tumagal ng hanggang 7.5 taon, mas matagal sa average na 1.5 taon na span ng paper banknotes dahil anilay smarter, cleaner at stronger features at resistant ito sa dumi, tubig at langis. Sinabi ni PhilFida Executive Director Arnold Atienza, nagpahayag ng interes ang BSP sa ideya na makatutulong upang masuportahan ang lokal na industriya ng abaka. Binigyang diin din ni Atienza na mahalagang suportahan ang lokal na abaka farmers upang makatulong na mapasigla at mapanatili ang sektor. Para sa Radyo Agila, Cesar Natividad, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Cesar Natividad. Samantala, nakakulong sa Malaysia ang 12 OFWs matapos mahuling pumasok sa nasabing bansa gamit ang peking entry permit o stamp patungong Laos noong Pebrero. Sa report ay inalok umano ang mga OFW ng trabaho bilang call center agents na may sahod na 50,000 pesos kada buwan sa pamamagitan ng Telegram. Naglakbay umano ang mga ito mula Maynila patungong Puerto Princesa, tumuloy sa Dipolog City, Zamboanga City, Basilan at tumawid ng Sabah hanggang sa makarating sa Kota Kinabalu, Malaysia gamit ang mga peking dokumento. Naaresto ang mga ito sa border ng Malaysia at Thailand at nahatulan noong March 2025 at sa tulong ng Philippine Embassy sa Kuala Lumpur ay naibaba ang sentensya sa 3 buwan. Dahil dito ay muling nananawagan ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na mag-ingat sa mga alok na trabaho online. Sa iba pang mga balita, sinibak at hindi nag-resign si Overseas Workers. Hindi po siya nag-resign. Siya po ay tinanggal. Dahil sa mga anomalyang nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak. At maliban po dyan, mayroon pa pong isa na makakasama. Ang Deputy Director na si Emma Sinclair. Pareho po silang tinanggal. Hindi po sila pinag-resign. Ito lamang po ay isang senyales. Maaari nating sabihin na ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan ninyo ang inyong trabaho. Huwag tanggalin ang pangluloko o lokohan sa inyo. Hindi po siya nag-resign. Hindi po siya nag-resign. Siya po ay tinanggal. Dahil sa mga anomalyang nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak. Hindi po siya nag-resign. Siya po ay tinanggal. Hindi po siya nag-resign dahil sa mga siya po ay tinanggal. Dahil sa mga anomalyang nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak. At maliban po dyan, mayroon pa pong isa na makakasama. Ang Deputy Director na si Emma Sinclair.
Pareho po silang tinanggal. Hindi po sila pinag-resign. Ito lamang po ay isang senyales, maaari nating sabihin panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan ninyo ang inyong trabaho. Huwag tanggalin ang pangluloko o lokohan sa inyong pagtatrabaho dahil hindi po mangingimang Pangulong tanggalin kayo sa pwesto. You will all be fired kapag hindi nyo tinupad ang inyong mga obligasyon sa bayan. Ang tinig ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, daon na nang isiniwalat ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak na hindi rin nagbitiw si dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio at sa halip tinanggal din ito sa pwesto ni Pangulong Marcos. Ayon kay Kakdak, pumasok si Ignacio sa maanomalyang transaksyon tulad ng pagbili ng lupain na nagkakahalaga ng 14 billion pesos na hindi aprobado ng board ng OWA. Pinasok ang kasunduan noong September 2024 pero noong 2023 pa ay nabili na ang lupa at lumabas lamang ang deed of sale, absolute sale noong 2024. Pinarating na ito kay Pangulong Marcos kung saan inihahanda na nila ang kaso. Pinalitan ni Attorney Patricia Cuanan si Ignacio bilang bagong OWA Administrator. Magbabalik pa pong Agila Balita. Ilan munang mga paalaala. Diyan lang po kayo. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Oras po natin, 14 na minuto bago sumapit ang 8:08 ng umaga. Mga kababayan, kayo ba ay may nararamdamang sakit sa inyong katawan? Huwag itong pabayaang lumala. Magparehistro na sa PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama o konsulta sa pinakamalapit na local health insurance office o sa pamamagitan ng PhilHealth Member Portal na matatagpuan sa www.philhealth.gov.ph. Sagot dito ang check-up, health screening, laboratory at mga gamot batay sa kondisyon ng pasyente. Para sa iba pang detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Para maiwasang lumala ang sakit, magpakonsulta ka na. PCEC 1062 Radyo Agila. Pumapagaspan. Alas 7:47 ang ating oras. Kami pa rin yung nakakasama, Ronald Neri at JB Rogan. Kayo'y nakikinig sa Radyo Agila. Lumahok ang naval at air units ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command sa 6th Bilateral Maritime Cooperative Activity na ginanap sa karagatan ng Palawan at Occidental Mindoro. Sa pinilabas na pahayag ng AFP, lumahok sa aktibidad ang BRP Ramon Alcaraz, BRP Domingo Dilwana at ANAW 109 Naval Helicopter, sa Philippine Air Force Super Tucano at Sukhoi Helicopters, maging ang Coast Guard BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua. Samantala sa bahagi ng US Coast Guard, kanilang dineploy ang Cutter Stratton and a US Navy P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft. Ayon sa AFP, itong unang pagkakataon na ang Pilipinas at US Coast Guard ay nag-deploy ng nasabing vessels para sa mga aktibidad. Layo ng ganitong aktibidad na lalong mapatatag ang maritime defense ng parehong bansa. Biniyang diin ni Department of Health o DOH Assistant Secretary Albert Domingo na protektado ang mga nabakunahan, lalo na ang mga nakatanggap ng booster shot noong pandemya mula sa posibilidad ng pagkahawa sa COVID-19 kaysa sa mga hindi nabakunahan. Ayon kay Domingo, may long-term immunity ang may kumpletong bakuna na siyang lumalaban sa mga sakit at virus. Nasa 70 to 75% ang vaccination rate sa Pilipinas ayon pa kay Domingo. Nauna nang pinawi ng DOH ang pangamba ng mga Pinoy sa patuloy na pagtaas ng mga kakaso ng COVID-19 sa Southeast Asia.
Radyo Agila Live Report! Sa ating Metro News, kakayahan ng mga frontliners sa pagbibigay ng wastong impormasyon, pinalalakasan na botas, kaugnay ng anong aktibidad yan. Aldrin Puno. Aldrin, come in. Sa layuning palakasin ang kakayahan ng mga frontliners ukol sa pagbibigay ng wastong impormasyon at matapat na serbisyo sa bawat nabotenyo ay sinagawa ang HVIB 101 Orientation. Layunin din itong palawakin pa ang kaalaman ng mga healthcare providers tungkol sa HIV, AIDS, Republic Act 11166 o Philippine AIDS and HIV Policy, so GSC at iba pang kaugnay nito. Ang pamahalaang lungsod ng Navotas ay patuloy ding nakasuporta sa mga programang naglalayong wakasan ang naturang sakit, diskriminasyon at kakulangan sa impormasyon tungkol sa HIV at AIDS. Aldrin Puno para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Aldrin Puno. Tatalakayin ngayong araw sa meeting ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK kasama ang Korean community at Korean Consulate ang mga hakbang na isasakatuparan para maging protektado ang mga Koreano na naninirahan sa bansa. Sinabi ni PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz na sa gaganaping meeting ay malalaman kung saan-saan partikular na lugar sa bansa may nagaganap na krimen na mga Koreano ang biktima. Sa mga sumbong na natanggap ng PAOK, ilan lamang sa natukoy na lugar ay sa Angeles City, Pampanga, Balate, Maynila at Parañaque City. Ayon kay Yusek Cruz, karaniwang krimen na nangyayari laban sa mga Koreano ay snatching, robbery at theft. Dahil dito ay daragdagan ng mga pulis sa mga lugar at maglalagay ng mga police assistance desk para may agad na mahihinga ng tulong at makaresponde sa mga turista sakaling makaranas ng pambibiktima ng masasamang loob. Samantala, 9 na police commander ang iniimbestigahan ng National Capital Region Police Office o NCRPO dahil sa kapabayaan ng kanilang mga tauhan sa oras ng trabaho. Sabi ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, sa 28 commander na may ranggong police major at police captain ang sinisiyasat. 9 sa mga ito ay subject for administrative relief matapos na mabigong ma-justify kung bakit may mga abandonadong police stations. Ayon na rin sa isinagawang surprise inspection. Sinisiyasat din ang ilan pang pulis na may ranggong patrolman na gumagamit ng cellphone sa oras ng trabaho. Namatay ang isang 10 taong gulang na batang lalaki makaraang magpatuli sa isa umanong nagpakilalang doktor sa isang lying-in clinic sa Tondo, Maynila. Batay sa reports, nakita lang daw ng ina ng biktima sa social media ng kanyang kaibigan na may nag-aalok ng circumcision sa naturang clinic at pagkatapos na magkasundo sa babayaran na ipinaschedule na niya ang anak at noong araw ding yon ay dinala niya sa clinic para sa circumcision. Sinasabing malakas at malusog ang biktima nang dalhin siya ng kanyang ina sa clinic at nagawa pang kunan ng video ng ina ang procedure ng kanyang anak o sa kanyang anak bago ito nagkaroon ng komplikasyon. Kwento ng ina ng biktima, tinawag siya ng doktor dahil nanginginig na umano ang kanyang anak. Pero giit nito na normal lang na makaranas ng panginginig, ngunit ilang sandali lamang ay nangitim na umano ang biktima. Kaya isinugod na ito sa ospital. Doon nalaman na wala ng tibok ang puso ng biktima at isa sa ilalim na rin sa autopsy ang bangkay nito upang malaman ang mismong sanhi ng kanyang ikinamatay. Samantala, dumulog na ang pamilya ng biktima sa National Bureau of Investigation o NBI upang mapanagot ang suspek sa pagkamatay ng kanilang anak. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, anuman ang resulta o sanhi ng kamatayan nito ay ipasasabi na nila ang doktor na nag-circumcise sa bata. Alas 7:53, good morning Ate G, Makaraeg, Engineer Ace Duban, Kuya Lino, kay Ave, Kuya Emil at Attorney Jerna Solano, good morning. Kuya
Kuya Marlon at Renalyn Peria. Ate Almayap, good morning at Alice at Algin. Radyo Agila Live Report! Tricycle driver patay ng salpukin ng bus sa Negros Oriental. May report si Ron Galvez. Ron, kami. Patay ang isang tricycle driver nang masalpok ng isang bus sa Saiton Negros Oriental. Batay sa report, makikita sa CCTV footage na palabas ang tricycle na may sakay na 3 pasahero sa National Highway sa Barangay Bunawon, ngunit ilang saglit lang ay dumating ang bus at nasalpok ito sa niupang bumaliktad. Naisugod pa ang 60 anyos na driver at ang kanyang mga pasahero sa pagamutan, ngunit namatay din kalaunan ang driver na nagtamo ng head injury. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente habang ang driver ng bus ay nakadetini na. Para sa Radyo Agila, Ron Galvez, matatag, matapang, matapat. Salamat, Ron Galvez. At para naman sa ating health news, ilang pagkaing makatutulong sa mga taong hirap matulog. Ayon sa mga eksperto, may report si Mami Bel Surara. Mami Bel, kami. Maraming mga kababayan natin ang nakararanas ng hirap sa pagtulog. Ayon sa mga pag-aaral, may mga pagkaing makatutulong upang ito ay lunasan. Kabilang dito ang saging. Dahil ito ay mayaman sa tryptophan at carbohydrates na tumutulong sa produksyon ng serotonin at melatonin, mga kemikal na nagpapakalma at nagpapahimbing ng tulog. Isa pa ay ang oatmeal. Ito ay naglalaman naman ng vitamin B6 at melatonin at mas mainam kung ihahalo ito o ihahalo dito ang gatas at saging. Napatunayan na mas epektibo itong makapagdudulot ng pagkaantok. At syempre, ang gatas. Nakatutulong ang taglay nitong calcium at tryptophan na sa pagpapahinga at pag-regulate ng tulog. Kaya next time na hindi kayo makatulog, hirap kayo sa pagtulog, kumain ng saging, oatmeal at uminom ng gatas. Bel Surara para sa Radyo Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Mami Bel Surara. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitan abroad. Israel pinatawan ng sanctions ng United Kingdom dahil sa O1 orientation. May report si Cesar Natividad. Nagbabalik, Cesar. Inanunsyo ng United Kingdom o UK ang kanilang targeted sanctions laban sa Israeli settlers groups. Maging ang Hindi po siya nag-resign. Siya po ay tinanggal. Dahil sa mga anomalyang nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak. At maliban po dyan, mayroon pa pong isa na makakasama, ang Deputy Director na si Emma Sinclair. Pareho po silang tinanggal, hindi po sila pinag-resign. Ito lamang po ay isang senyales, maaari nating sabihin na ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Matapang, matapat. Maraming salamat, Cesar Natividad. Mahigit 13 milyon pesos na halaga ng droga at marijuana ang sinunog sa Cagayan de Oro sa batas ng korte na pinamunaan ng mataas na opisyal ng PIDEA, pulisya at iba pang ahensya ng pamahalaan. May report si Richard de la Cruz. Richard, kami. Yes, Badyong Puntag, mahigit 13 milyong halaga ng illegal na droga, marijuana kasama na ang mga expired na gamot ang sinunog sa pamagitan ng kriminasyon sa Cagayan de Oro City sa atas ng korte na dinaluhan ni PIDEA Director Benjamin Gusgasi. Kasama na rin si Regional Director Police Brigadier General Di Guzman at ang matataas na opisyal ng Hall of Justice. Ayon sa Regional Director ng PIDEA, mahigit 1 taon na operasyon ito bago lumabas ang kautusan ng korte at malaking achievement ng nasabing ahensya ng pamahalaan sapagkat magbibigay ito ng kapayapaan sa Northern Mindanao, partikular na sa Cagayan de Oro City. Ayon sa kanya, nagpapatuloy pa ang mainit na operasyon
ng PDEA kasama na ang Philippine National Police laban sa illegal na droga, lalo na magbubukas na ang klase at tiniguro nito na patuloy ma-address ang illegal na droga sa bahagi ng Northern Mindanao. Richard de la Cruz, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Richard de la Cruz. Live from Northern Mindanao. Sa balitang abroad pa rin, kinumpirma ni US President Donald Trump na tuloy na ang negosasyon para sa ceasefire deal sa pagitan ng Ukraine at Russia kasunod ng Hindi po siya nag-resign, siya po ay tinanggal. Dahil sa mga anomalyang nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak. At maliban po dyan, mayroon pa pong isa na makakasama, ang Deputy Director na si Emma Sinclair. Pareho po silang tinanggal, hindi po sila pinag-resign. Ito lamang po ay isang senyales. Maaari nating sabihin na ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan ninyo ang inyong trabaho. Huwag tanggalin ang pangluloko o lokohan sa inyong pagtatrabaho dahil hindi po mangingimang Pangulong tanggalin kayo sa pwesto. You will all be fired kapag hindi nyo tinupad ang inyong mga Para naman sa ating Agri-News, 50th Gawad Saka Awarding, matagumpay na ng isagawa ng DARFO 3. Si Bel Surara sa detalye. Mami Bel. Matagumpay na isinagawa ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 ang ika-50th Gawad Saka Awarding Ceremony. Ito ay bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga magsasaka, mangingisda at mga organisasyong pang-agrikultura sa naturang rehiyon. Ayon sa DA, layunin ng Gawad Saka na parangalan ang kahusayan, inobasyon at dedikasyon ng mga individual at grupo sa sektor ng agrikultura na naging katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng seguridad sa pagkain sa kaunlaran sa kanayunan. Bel Surara para sa Radyo Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Mami Bel Surara. Sa ating tech news, good morning Arnel Aleroso, Alice Almen. Sa ating sa FB, Tech news, ang nakikita ninyong MRI scan ng utak ng isang tao na kulay pula ay isang area na maaaring maging potential na lesyon at isang posibleng saninang epilepsy. Isang bagong artificial intelligence o AI tool ang dinevelop sa United Kingdom na makatutulong na makita ang minsan ay napakahirap matukoy na mga abnormalidad na maaaring maging sanhi ng epilepsy at sa agarang paraan ng gamutan. Si Dr. Conrad Wagstiel ay isang senior lecturer sa School of Biomedical Engineering and Imaging Sciences, King's College, London. Ang dinevelop niyang tool na tinatawag na MELD-GRAPH ay nakompleto sa pamagitan ng tulong ng 23 mga ospital sa buong mundo na nagbahagi ng kanilang mga record ng brain abnormalities sa mga researcher. Nakatuon na ito sa kanilang pagbuo ng isang data set. Ayun, nakatulong yan sa kanila sa pagbuo ng isang dataset upang i-train o sanayin ang AI algorithm sa kung ano ang hahanapin. Bagamat ang tool ay hindi clinically available sa ngayon, ang team ay gumawa ng software, open source at sinasanay ang mga clinician at researchers sa buong mundo tungkol sa paggamit nito. Tagisan ng lakas, patalasan ng isip. Balitang Sports! Isa pang pamilyar na muka ang bumalik sa training team ni Manny Pacquiao ngayong muli itong magbabalik sa boxing upang labanan ng welterweight champion na si Mario Barrios. Ang Australia na si Justin Fortune na sa loob ng maraming taon ay nagsilbi bilang strength and conditioning coach ni Pacquiao ay nag-report na for duty sa training base ni Pacquiao sa Los Angeles. Nakahanda na siyang tiyakin na si Pacquiao kahit 46 anyos na
ay makababalik pa rin sa kanyang best shape possible upang tangkain na agawin ang World Boxing Council welterweight title ni Barrios sa kanilang sagupaan na napaulat na gaganapin sa July 19 sa Las Vegas. Si Pacquiao at ang kanyang team ay dumating sa Los Angeles 2 araw na ang nakalipas at nang sumunod na araw ay agad na nag-practice si Pacman kasama si Freddie Roach sa Wild Card Gym. Entertainment news. Mga artista ng Lilo and Stitch live action movie dumalo sa red carpet premiere. Ma-report si Lisa Flores. Lisa. Unang na-introduce sa atin ang Lilo and Stitch. Unang na-introduce sa atin ang Lilo and Stitch sa 2002 animated movie. Ngayon makalipas ang 23 taon, pagsasamahin ng Disney ang live action at animation para sa isang remake. Ang bagong live action film ay nag-premiere na sa El Capitan Theater sa Hollywood, kaparehong venue nang mag-premiere ang animated movie noong 2002. Ang red carpet premiere ay dinaluhan ng mga artista sa remake at isa rito si Maya Kealoha na gumanap sa papel ni Lilo. Dumalo rin si Chris Sanders na nagboses kay Stitch sa original version at ngayon sa remake nito. Maraming fans ang umasam na makita ang bagong Lilo and Stitch na nagpangiti naman sa mga involved sa paggawa ng remake. Sinabi ng direktor ng pelikula na si Dean Fleischer na ang makita ang iyong pinaghirapan sa screen kung saan ang mga manonood ay mapatawa at mapaiyak mo ay ang pinakamagandang pakiramdam na maaari mong maranasan bilang isang filmmaker, artista at iba pa. Para sa Radyo Agila, Lisa Flores, matatag, matapang, matapat. Unang na-introduce sa atin ang Lilo and Stitch sa 2002 animated movie. Ngayon makalipas ang 23 taon, pagsasamahin ng Disney ang live action at animation para sa isang remake. Ang bagong live action film ay nag-premiere na sa El Capitan Theater sa Hollywood, kaparehong venue nang mag-premiere ang animated movie noong 2002. Ang red carpet premiere ay dinaluhan ng mga artista sa remake at isa rito si Maya Kealoha na gumanap sa papel ni Lilo. Dumalo rin si Chris Sanders na nagboses kay Stitch sa original version at ngayon sa remake nito. Maraming fans ang umasam na makita ang Sa ating balitang kukay, ang diaper insecurity ay isang malaking problema sa Amerika kung saan lumitaw sa pinakabagong pag-aaral na isa sa 2 pamilya sa US na may maliliit na bata ay hindi kayang bumili ng sapat na diaper para mapanatiling malinis ang kanilang anak. Lumilika ito ng negatibong domino effect sa buong pamilya. Dahil kung ang isang bata ay walang diaper, hindi sila pwedeng pumasok sa daycare o preschool. Na magiging sanhi naman para ang isang magulang ay manatili na lang sa bahay para bantayan ng anak na magreresulta upang hindi ito makapagtrabaho at kumita ng pera na pantustos sa pamilya. Kaya nagpasya ang mga taga Thrivent Financial na makapag-partner sa Happy Bottoms Charity upang tugunan ng diaper insecurity sa pamamagitan ng pagdodonate ng napakaraming diapers sa mga pamilya na nangangailangan nito. Dahil dito hindi lamang nila natulungan ng kanilang komunidad kundi nabigyan pa sila ng Guinness World Records title para sa largest diaper cake. Kabuang 87,525 na diapers ang pinagpatong-patong ng 650 plus na mga volunteers sa loob ng 4 na oras sa Union Station Community Center Hall sa Kansas City, Missouri na bumasag sa naunang record na 50,112 diapers na ginawa ng Reveal Resource Center and Baby Blessing sa Cedar Park, Texas noong September 26, 2020. Noong May 12 ay dinisassemble na nila ang diaper cake kung saan ay mahigit 85,000 diapers ang naipamahagi sa buong Happy Bottoms 63 na partner agencies. Good morning, Miriam Timan. Yan na po ang kabuuan ng ating mga balitang itinampo ngayong araw ng Huwebes, Mayo 22, 2025. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At sa pangalan ng lahat ng ating nakaagapay sa balitaan, sa ating reporters at correspondents at production team, sina Mona Dagsaan, Liza Flores, Bel Surara, Tonet Laborte, at sa ating producer na si Malu Kukay Tarayo. At syempre naman sa ating technical side, kina Sir Michael Mejia at kay
Sir Arvin Santo Tomas the Great, at syempre kay Engineer Jonas Pascual. Kami po ang inyong naging tagapagbalita. JV Rogan. Ako naman si Ronald Neri, nag-iwan ng magandang umaga. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Keep safe po. ASPN nakasunod agad. Ali Soto, Pat Pidasa. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service.